Kung akala mo puro Japanese brand lang ang pinakasulit na sasakyan, sa video nito ay makatatalunin na ang mga Japanese brand ng mga bagong sasakyan. Nagmula sa future at ngayon ay nasa Pilipinas na ang 5 pinakamagandang sasakyan ng BYD car na tatalo daw di umanos sa mga Japanese car. Yan ang isa-isay natin kasama ng presyo nito. Number 1, ang BYD Shark. Kapag pinag-uusapan ng pick-up truck sa Pilipinas, kadalasan ang pumapasok sa isip ng marami ay ang Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton at Isuzu D-Max. Ilang dekada na silang kilala sa tibay at pagiging maaasahan. Pero ngayong panahon may bagong challenger na mabilis na nakakuha ng atensyon, ang BYD Shark 6. Hindi ito ordinaryong pick-up, isa itong plug-in hybrid electric vehicle o FEV. Ibig sabihin ay pinagsasama nito ang lakas ng gasoline engine at electric motors. Dahil dito nakakuha ka ng malakas na performance habang mas matipid ang konsumo sa gasolina, lalo na kapag regular pa itong na-charge. At isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit pinag-uusapan din itong BYD Shark 6 ay dahil sa lakas nito. Pinagsamang output ng makina at electric motors na kayang gumawa ng hanggang sa 430 horsepower na mas mataas kaysa sa karamihan ng mga sikat na pick-up sa merkado. Sa totoong paggamit, mapapansin agad ang mabilis na arangkada nito kahit puno ang sakay o may kargang gamit. Hindi ito hirap sa pag-overtake o pag-akyat sa matatarik na daan dahil electric ang malaking bahagi ng hatak nito. Halos instant ang torque kumpara sa traditional na diesel pick-up. Isa rin sa pinakamagandang katangian ng Shark 6 ay ang pagiging matipid. Kung araw-araw kang bumabiyahe, papasok sa trabaho at na-charge mo ang sasakyan sa bahay o opisina, marami sa maikling biyahe ay maaaring gawin gamit lamang ang electric power. Ibig sabihin mas kaunting gasolina ang magagamit mo kumpara sa karaniwang diesel pickup. Pagdating naman sa comfort, malaki ring kaibahan ang mararamdaman. Mas tahimik ang cabin dahil sa electric ang nagpapatakbo sa sasakyan. Kaya mas kaunti rin ang vibration ng makina, kaya mas komportable ang biyahe lalo na sa mga city driving at long drives. Hindi rin magpapahuli ang BYD sa teknolohiya. Ang Shark 6 kasi ay may malaking infotainment screen, digital cluster, 360-degree camera at iba't ibang advanced driver assistance system. Kabilang dito ang adaptive cruise control, automatic emergency braking, lane keeping assist, blind spot monitoring at iba pang safety features na dati ay makikita lamang sa mga mamahaling sasakyan. Kung ikukumpara sa mga pangunahing kalaban nito na Toyota Hilux, Ford Ranger at Mitsubishi Triton, bawat isa ay may kanya-kanyang lakas ng performance. Kilala ang Hilux sa tibay at mataas na resale value. Ang Ranger naman ay kilala sa refinement at modernong interior, habang ang Triton ay kilala ngayon sa pagiging matipid at mahusay sa off-road condition. Ngunit pagdating sa modernong teknolohiya, acceleration at hybrid efficiency, may malinaw na bentahe ang BYD Shark 6 ngayon at nag-aalok ito ng kombinasyon ng lakas, tipid at advanced features na bihira pang makita sa mga pick-up segment. Dito na tayo sa pinakahuling detalye, ang presyo nito. Sa kasalukuyan ng official SRP ng BYD Shark 6 sa Pilipinas ay nakadepende sa variant. Ang advanced variant ay nagkakahalaga ng 2,388,000 pesos habang ang premium variant nito ay nagkakahalaga naman ng 2,618,000 pesos. Pero ayon sa ibang impormasyon, may mga nakabili na raw nito nung una na nagkakahalaga lang ng 2,098,000 pesos sa pinakamababang variant nito. Number 2, ang BYD Sea Lion 6 DMI. Kung naghanap ka ng family SUV na moderno, matipid sa gasolina, ligtas at punong-puno ng technology, isa sa mga sasakyan na dapat mong tingnan ay ang BYD Sea Lion 6 DMI. Sa loob ng maraming taon ng mga Japanese SUV tulad ng Toyota Corolla Cross Hybrid, Honda CR-V, HEV at Nissan X-Trail e-Power ang naging pangunahing pagpipilian ng maraming Pilipino. Kilala ang mga ito sa reliability, fuel efficiency at komportableng biyahe. Ngunit ngayon may bagong pangalan na mabilis sumikat sa automotive industry, ang BYD Sea Lion 6 DMI. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit espesyal ang SUV na ito ay ang DMI plug-in hybrid technology ng BYD. Hindi ito katulad ng karaniwang hybrid sa isang regular hybrid. Ang baterya ay kusang nagcha-charge habang umaandar ang sasakyan, ngunit sa plug-in hybrid o FEV ay maaari mong i-charge ang baterya gamit ang external charger. Dahil dito, kaya nitong bumiyahe gamit lamang ang electric motors sa maraming maikling biyahe, tulad ng pagpasok sa trabaho, paghatid ng mga bata sa paaralan o pamimili ng grocery. Kapag naubos ang charge ng baterya, otomatikong papasok ang gasoline engine. Hindi mo kailangan mag-alala dahil tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. At hindi katulad ng full electric vehicle na kailangan humanap agad ng charging station. Isa sa pinakamalaking bentahe ng BYD Sea Lion 6 DMI ay ang fuel efficiency nito.
Kung regular mong i-charge ang sasakyan at karamihan ng biyahe mo ay maikli lamang, maaari kang gumastos ng mas kaunti sa gasolina kumpara sa tradisyonal na SUV. Ito ang dahilan kung bakit maraming pamilya ang naaakit sa plug-in hybrid technology ngayon. Pagdating naman sa comfort, mapapansin agad ang premium na interior nito. Gumagamit ang BYD ng soft touch materials, leather seats sa maraming variant at malaking rotating touchscreen infotainment system. Digital din ang instrument cluster nito, may wireless Apple CarPlay at Android Auto support, pati wireless phone charging kasama na rin. Ang kabuuang disenyo ng cabin nitong Sea Lion ay moderno at malinis talaga na nagbibigay ng premium na pakiramdam sa mga pasahero. At isa pa sa pinakakahangahangang katangian nitong Sea Lion 6 ay ang katahimikan ng cabin nito. Dahil electric motor ang kadalasang gamit sa mababang bilis, halos walang ingay ng makina habang umaandar sa city driving. Mas kaunti rin ang vibration nito kaya makaka-relax ka talaga sa bawat biyahe. Pagdating sa mga safety features, hindi rin magpapahuli ang BYD. Itong Sea Lion 6 kasi ay may kumpletong Advanced Driver Assistance System o ADAS na kinabibilangan ng Advanced Cruise Control, Autonomous Emergency Braking, Lane Keeping Assist, Lane Departure Warning, blind spot detection, rear cross traffic alert, traffic sign recognition at 360-degree camera. Ang mga sistemang ito ay tumutulong upang mabawasan ang panganib ng aksidente at gawing mas ligtas ang bawat biyahe. Kung ikukumpara naman ang pangunahing katapat nito, may kanya-kanyang lakas ang bawat modelo. Ang Toyota Corolla Cross Hybrid ay kilala sa matagal na reputasyon ng Toyota pagdating sa reliability at mataas na resale value. Ang Honda CR-V EHV naman ay nag-aalok ng maluwag na cabin, komportabling suspensions at mahusay na hybrid system. Samantalang ang Nissan X-Trail e-Power ay nagbibigay ng kakaibang driving experience dahil ang electric motor ay ang direktang nagtutulak sa mga gulong habang ang gasoline engine ay ang pangunahing nagsisilbing generator nito. Ngunit sa usapin ng presyo, teknolohiya at dami ng standard features, malaking hamon ang dala ng BYD Sea Lion 6 sa presyong katapat ng ilang Japanese hybrid SUVs. Madalas ay mas marami itong safety features, mas moderno ang infotainment system at ang kakayahang bumiyahe gamit lamang ang electric powers sa maraming pang-araw-araw na sitwasyon. Kaya naman isa ito sa magiging malakas na kakumpetensya ng mga Japanese brands sa merkado ngayon. Sa kasalukuyan, ang official starting price nitong BYD Sea Lion 6 DMI sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng 1,598,000 pesos. Number 3, ang BYD Seal. Kung dati ang usapan sa sedan ay tungkol sa comfort, fuel efficiency at reliability, ngayon ay may bagong pamantayan na mabilis na nagpabago sa industriya. At isa sa mga pinaka-pinag-uusapang electric sedan ngayon sa Pilipinas at sa buong mundo ay ang BYD Seal. Sa unang tingin mukhang simple lang siya, isang eleganteng sedan na may sleek at aerodynamic design. Pero sa likod ng maayos na anyo nito, nakatago ang isang electric performance na kayang makipagsabayan hindi lang sa mga hybrid sedan, kundi pati na rin sa ilang sports car. Ang isa sa pinakakahangahangang features ng BYD Seal ay ang acceleration nito. Depende sa variant, kaya nitong umarangkada mula 0 hanggang 100 km/h sa humigit kumulang 5.9 seconds at sa mas mataas na performance variant naman ay maaari pa itong bumaba ng hanggang sa 3.8 seconds. Kaya ibig sabihin sa isang tapak lang ng accelerator ramdam mo na kagad ang instant torque ng electric motors. Walang delay, walang gear shifting, diretso ang hatak. Ito ang isa sa pinakamalaking advantage ngayon ng electric vehicles kumpara sa traditional gasoline o hybrid cars. Isa pa sa pinakaimportanteng teknolohiya ng BYD Seal ay ang kanyang Blade Battery. Hindi ito ordinaryong lithium-ion battery. Ang Blade Battery kasi ay dinisenyo para sa mas mataas na safety at mas mahabang lifespan. At isa sa mga pangunahing bentahin nito ay ang mababang risk ng overheating at ang mas compact na design na nagbibigay daan para sa mas maluwang na interior at mas mahabang center of gravity ng sasakyan. Kaya naman dahil dito ay mas stable ang handling ng BYD Seal lalo na sa mga high-speed driving at cornering. Pagdating sa interior, hindi rin nagpapahuli ang BYD Seal. May premium at minimalist na cabin design na parang nasa loob ka ng isang futuristic lounge. May malaking rotating touchscreen infotainment system. Digital ang instrument cluster, may wireless Apple CarPlay at Android Auto, may ambient lighting at high quality materials sa buong cabin. Kaya naman ang overall feel ay modern, clean at very driver focus.
Isa pa sa pinakamalaking selling point ng BYD Seal ay ang driving range nito. Depende sa variant at kondisyon ng paggamit, kaya nitong maglakbay ng mahaba sa isang full charge na sapat para sa pang-araw-araw na biyahe sa lungsod pati sa long drives. Dahil full electric ito, wala kang iniisip na gasolina, charge lang at biyahe na. Sa handling naman, isa ito sa pinakamagandang electric sedan sa klase nito. Dahil sa low center of gravity mula sa battery placement, stable ito sa high speed turns at magaan dalhin kahit sa mas mahahabang biyahe. At kapag ikukumpara natin sa katapat nito sa merkado, makikita ang kompetisyon sa mga kilalang modelo tulad ng Toyota Camry Hybrid at Honda Civic RS HEV. Ang Camry Hybrid ay kilala sa comfort at reliability, habang ang Civic RS HEV naman ay sporty, fuel efficient at proven sa daily driving. Pero itong BYD Seal ay ibang approach ang dala. Sa halip na gasolina o hybrid system, full electric platform ang ginagamit nito. Ibig sabihin, mas mabilis ang acceleration, mas tahimik ang cabin at mas mababa ang maintenance dahil wala kang engine oil change, transmission servicing at iba pang traditional engine maintenance. Sa madaling salita, mas simple ang ownership experience sa long term. Ang pinakamalaking bentahe ng BYD Seal ay performance plus technology at efficiency sa isang package. Mas mabilis ito kaysa sa karamihan ng sedan sa segment at mas advanced din ang tech features at potensyal na mas mababa ang running cost dahil full electric na ito. Sa Pilipinas ngayon, ang BYD Seal ay nagkakahalaga mula sa 1,998,000 hanggang 2,548,000 pesos. Number 4, ang BYD Atto. Kung may isang sasakyan na madalas ginagamit ng mga first-time EV buyers para lumipat sa electric vehicle, isa ito sa pinakapopular sa buong mundo, ang BYD Atto 3. Sa Pilipinas, mabilis itong napapansin dahil ito ang isa sa pinaka-friendly na entry point sa electric SUV segment. Hindi ito intimidating, hindi komplikado at parang pinaghalo ang modern SUV comfort at future EV technology. At kung titingnan mo sa labas, makikita mo agad na hindi ito ordinaryong compact SUV lang. May sleek na design, sporty ang stance at moderno ang detalye na talagang sumisigaw ng next generation vehicle. Pagdating sa driving range, isa rin ito sa mga unang tinatanong ng tao kung hanggang saan makakarating o kung gaano kalayo ang nararating nito. Sa BYD Atto 3, kaya nitong magbigay ng humigit kumulang sa 400 plus kilometers of driving range. Depende sa driving style, traffic condition at paggamit ng aircon at accessories. Pero kung araw-araw mo lang gagamitin ang mga short trip sa city driving, kahit ilang araw bago ka mag-charge o hanggang sa isang linggo ay kakayanin. Ibig sabihin, hindi ito yung klase ng EV na kailangan mong kabahan araw-araw sa tamang routine. Parang normal na sasakyan lang siya pero electric. Pagdating sa safety, may 5-star level protection din ito. Isa sa pinakamalakas na punto ng ito ay ang 5-star safety rating nito sa international crash testing. Sa simpleng salita, ginawa itong may mas mataas na antas ng proteksyon para sa driver at mga pasahero. May mga modernong safety system ito tulad ng automatic emergency braking, lane departure warning, lane keeping assist, adaptive cruise control, blind spot monitoring at 360-degree camera view monitor. Sa madaling salita, may extra set of eyes ang sasakyan habang nagmamaneho ka. Pagdating naman sa interior, parang modern din ang launch nito, hindi sa typical na SUV cabin lang. Dahil pagpasok mo sa loob, itong BYD Atto 3 ay mayroon kakaibang design approach. Hindi ito traditional na dashboard setup, sa halip makikita mo ang rotating touchscreen display, infotainment system na pwedeng i-portrait o landscape mode. Naka-digital din ang instrument cluster, modern at playful ang interior design accents, high quality ang materials sa cabin at spacious ang seating para sa driver at mga pasahero. May vibe ito na parang kombinasyon ng futuristic tech car at komportabling daily SUV. Kung may isang bagay na talagang stand out pa sa Atto 3, ito ang technology. Bukod sa large rotating infotainment system, may Apple CarPlay at Android Auto na rin itong kasama at voice control system. May wireless connectivity features din ito at maraming driving modes para sa iba't ibang performance. Ang interface ay mabilis, responsive at mas advanced kumpara sa karamihan ng conventional compact SUVs sa parehong price range. At ilan nga sa mga pangunahing sasakyan na katapat nito sa Pilipinas ay ang Toyota Corolla Cross, Honda HR-V sa Japanese brand na talagang sulit din sa reliability, fuel efficiency at strong resale value. Pero itong BYD Atto 3 ay may iba pa ring approach. Habang ang Japanese crossover ay nakatutok sa traditional hybrid efficiency, ang Atto 3 ay nakatutok naman sa full electric experience plus modern technology at futuristic driving feel. Sa Pilipinas, ang BYD Atto 3
ay nagkakahalaga mula sa presyo na 1.5 million pesos hanggang sa 1,798,000 pesos. Number 5, ang BYD E-MAX 7. Kung ang priority mo naman ay family, space, comfort at tipid sa long term, isa sa pinaka-interesting bagong option sa market ngayon ay ang BYD E-MAX 7. Sa Pilipinas, sanay tayo sa mga 7-seater na tulad ng Toyota Innova Zenix, Mitsubishi Expander at Toyota Avanza. Mga sasakyang kilala sa practicality, durability at value for money. Pero ang BYD E76 ay iba ang level dahil hindi lang ito basta MPV. Isa itong full electric 7-seater family vehicle. Ang pinakamalaking pagbabago sa MPV 7-seater na ito kumpara sa ilang mga kompetensya nito ay ang pagkakaroon nito ng simple pero game-changing na katangian. Wala nang gasolina, wala nang diesel. Ang BYD E-MAX 7 kasi ay tumatakbo gamit ang kuryente. Ibig sabihin kailangan mo itong i-charge sa bahay o charging station. Wala nang gasoline station stopover, wala nang diesel expenses na buwanan lumalaki. Para sa isang pamilya na araw-araw ang biyahe, school, work, groceries, weekend trips, malaking pagbabago ito sa gastos sa transportasyon mo. At isa sa pinaka-importante sa MPV segment na ito ay ang space. Ang BYD E-MAX 7 kasi ay ang isang tunay na 7-seater. Ibig sabihin kaya nito magsakay ng buong pamilya. May extra seats para sa bisita o extended family. Mas practical din ito sa long drives dahil ang interior nito ay may layout na ginawa para sa comfort. Hindi lang basta masiksik ang tao kundi para makaranas din ng komportableng pakiramdam. Pagpasok mo sa loob, mapapansin mo kaagad ang maluwag na cabin space nito. May modern dashboard design, comfortable seating arrangement at talagang quiet cabin dahil electric drivetrain ang ginagamit dito. Smooth at walang vibration na biyahe. Mas tahimik ang ride kumpara sa traditional MPV. Walang ingay na makina kaya mas relax ang conversation sa loob ng sasakyan lalo na sa pamilya. At isa pa sa pinaka-advantage ng electric MPV gaya nito ay ang driving feel. Ang BYD E-MAX 7 ay may smooth acceleration, walang gear shift jerks, instant ang torque at mabilis ang response kahit puno ang sakay. Mas madali ring i-drive sa city traffic, lalo na para sa mga magulang na araw-araw na nagda-drive. Mas less stress ito kumpara sa traditional engine vehicles. Pagdating naman sa tech at safety, hindi rin magpapahuli ang E-MAX 7. Bukod sa maluwag na cabin, sinamahan pa ito ng large infotainment display. Naka-digital ang instrument cluster, may 360-degree camera pa at may Advanced Driver Assistance System o ADAS. May kasama itong lane assist at emergency braking system. Hindi lang comfort ang focus nitong E-MAX 7. Kasama rin syempre ang mga safety features para sa buong pamilya. At dito nga sa Pilipinas, ito ang ilan sa mga katapat nitong E-MAX 7. Ang Toyota Innova Zenix, Mitsubishi Expander at Toyota Avanza. Ang mga ito ay matitipid lalo na ang hybrid variants. Subok din sa reliability ang mga sasakyan na ito at may malawak na service network. Maganda rin ang resale value ng mga Japanese brand. Pero ang BYD E-MAX 7 ay naiiba pa rin sa ilang mga opsyon. Sa halip na hybrid o gasoline, full electric approach ang gamit ng modelong ito. Mas mababa ang maintenance dahil walang engine oil. Mas tahimik din at modern ang driving experience. At ito rin ang pinaka-simpleng dahilan kung bakit marami ang interesado ngayon sa E-MAX 7 kumpara sa ilang competitor nito. Walang gasolina o diesel cost habang nagmamaneho. Full electric driving experience lang, mas tahimik, komportable at makakatipid ka talaga sa araw-araw. Pagdating sa presyo, ang BYD E-MAX 7 7-seater electric MPV sa Pilipinas ay may official price range mula 1,498,000 hanggang 1,748,000 pesos depende sa variant nito. Kung nagustuhan yung topic natin ngayon, baka pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion sa baba pagkatapos ng video na ito.